Kulubot na ang balat, sunog sa araw ang kanyang batok at bakas sa kanyang mga palad ang dekada ng pagtatrabaho sa lupa. Ngunit sa kabila ng kahirapan, may ningning pa rin sa kanyang mga mata tuwing linggo, araw ng sabong. "Cardo, aalis ka na naman?" Sigaw ng kanyang asawa, si Aling Rosa, habang inaayos ang mga pinatuyong dahon ng saging sa kanilang kubo. "Oh, Nay, baka ito na ang pagkakataong makabawi tayo. Malaki ang pusta ngayon sa sabungan sa bayan," sagot ni Cardo habang bitbit ang kanyang matandang panabong na si Tigre, isang puting manok na tila pagod na rin sa pakikipaglaban. Kilala si Cardo sa baryo bilang magsasakang sabongero, palaging talo pero hindi sumusuko. Kapag hindi nagtatanim o nag-aararo, abala siya sa pag-aalaga ng mga panabong. Ngunit sa tagal ng panahon, ni minsan, ay hindi pa siya nananalo ng malaki. Palagi siyang tinitingnang kahabag-habag sa sabungan. "Tingnan mo yan si Cardo, laging talo pero ayaw pa ring tumigil." Bulungan ng mga tambay sa sabungan. Hindi ito iniinda ni Cardo. Para sa kanya, ang sabong ay pag-asa, isang pagkakataon para makaahon sa hirap. Ngunit sa araw na iyon, muling natalo si Tigre. Duguan at sugatan, binitbit niya ito pauwi habang tinitiis ang kahihiyan at pangungutya. Pagbalik niya sa baryo, halos hindi siya makatingin kay Aling Rosa. "Wala na tayong bigas, Cardo," malungkot na paalala ng asawa. Tumango lang siya at tumungo sa kanyang munting kubo sa likod bahay kung saan naroon ang kanyang mga panabong. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa gilid ng kubo, nakatingala sa langit, tila ba nananalangin. "Diyos ko, kahit minsan lang, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon, hindi para sa akin, kundi para sa pamilya ko." Sa gabing iyon, makulimlim ang langit. Ang hangin ay malamig at may kakaibang sigla. Sa kalagitnaan ng kanyang pananalangin, napansin niyang may gumagalaw sa gubat malapit sa kanilang bakuran. Isang anino, matangkad, payat at tila may anyong kabayo sa itaas ngunit tao sa ibaba, ang biglang sumulpot. Kinilabutan si Cardo. Napatayo siya at agad pumasok sa bahay. Ngunit bago pa siya makapasok, narinig niya ang isang tinig na malalim at misteryoso. "Huwag kang matakot, Cardo. Ako'y hindi kaaway." Lumingon siya. Sa liwanag ng buwan, kitang-kita niya ang nilalang, isang tikbalang. Anong kailangan mo sa akin?" Nanginginig na tanong ni Cardo. Ngumiti ang tikbalang. "Nakikita ko ang iyong pagkatao, Cardo. Isa kang masipag na magsasaka at may mabuting puso. Alam kong gusto mo lamang mabigyan ng maayos na buhay ang iyong pamilya, kaya't narito ako upang mag-alok ng tulong." Hindi makapaniwala si Cardo. "Bakit ako? At anong klasing tulong?" Mula sa kanyang kamay, inilahad ng tikbalang ang isang maliit na sisidlan. Sa loob nito, isang sisiw, kulay gintong may tila apoy sa pakpak at mata. Ito ang sisiw ni Apong Bangan, isang mahiwagang sisiw na magiging panabong. Kapag inalagaan mo ng tama, ito'y lalaki ng mabilis, magiging malakas, at hindi matatalo sa sabungan. Ngunit may kapalit. "Anong kapalit?" agad na tanong ni Cardo. "Hindi ito pwedeng gamitin para sa kasakiman. Gamitin mo lamang ito para sa ikabubuti ng pamilya mo. Sa oras na gamitin mo ito sa masama, maglalaho ito, kasama ang lahat ng naipon mong kayamanan." Tahimik si Cardo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatanggap ang mahiwagang sisiw. "Tatandaan ko yan. Pangako ko. Hindi ko ito aabusuhin." Ngumiti ang tikbalang at unti-unting naglaho sa dilim. Kinabukasan, nagising si Cardo na parang nanaginip lang. Ngunit pagtingin niya sa tabi ng kanyang banig, naroon pa rin ang sisiw na kulay ginto. Hindi siya makapaniwala. Hindi ito panaginip.
Simula ng araw na iyon, inalagaan niya ang mahiwagang sisiw. Sa loob lamang ng 1 linggo, lumaki ito ng higit pa sa natural, lumakas, tumapang. At dumating ang araw ng unang sabak nito sa sabungan. Lumipas ang 1 linggo mula nang ibigay ng tikbalang ang mahiwagang sisiw kay Mang Cardo. Sa pag-aakalang matatagalan pa bago ito lumaki, laking gulat niya nang makita kinabukasan na ang dating sisiw ay hindi na sisiw. Isa na itong ganap na manok na tila animoy may apoy sa katawan. Ang kanyang balahibo ay makintab na kulay ginto na kumikislap sa sikat ng araw. Ang mga mata nito ay mapula at ang tindig nito ay matikas. Tumilaok ito sa unang pagkakataon at ang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, tila nagmula sa nilalang na hindi pangkaraniwan. Pinangalanan ito ni Mang Cardo na Apoy, hindi lamang dahil sa kulay nito, kundi dahil sa tindi ng presensya at lakas ng enerhiya na taglay nito. Hindi ito ordinaryong manok. Cardo, saan mo nakuha yung manok na yan? Tanong ni Aling Rosa isang umaga habang nagpapakain siya ng mga panabong. Umiling si Cardo. Basta, regalo lang ng isang kaibigan. Hindi niya masabi ang totoo na isang tikbalang ang nagbigay. Sinubukan ni Cardo sanayin si Apoy sa mga panabong na dati niyang alaga, pero wala ni isa ang tumagal sa ensayo. Sa bawat patuka at hudyat ng laban, si Apoy ay tumitilamsik at umiilag sa bilis. Parang may kakayahang basahin ang galaw ng kalaban. Kung tumuka, eksakto sa leeg. Kapag umatake, para siyang lumilipad. Hindi mapigilan ni Cardo ang ngiti sa labi. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may nadarama siyang pag-asa. Maagang nagising si Mang Cardo at binihisan si Apoy ng kanyang paboritong pitaka na may dalang panali. Ang sabungan sa bayan ay punong-puno. Bawat linggo ay may palaban at ngayon ay Mayor's Cup, malaking laban kung saan pwedeng manalo ng halagang 20,000 piso. Cardo? Halaka, may panabong ka pa pala? Pangaasar ng sabonghero sa kanto na si Mando. Yari yan sa manok ko. Ngumiti lang si Cardo. Hindi niya ipinagmalaki si Apoy. Tahimik niyang inilagay sa piitan ang manok habang inaayos ang pusta. Mula sa likod ng sabungan, naroon ang mga tagalaban, mga sugarol na sanay sa galaw ng bawat panabong. Napatingin sila kay Apoy at napangiwi. Anong klasing manok yan? Gold? Tanong ng isa. Pampaganda lang yan. Walang panamayan sa manok ni Mando. Sagot ng isa pang tambay. Ngunit habang lumalapit ang oras ng laban, napansin nilang kakaiba ang presensya ni Apoy. Tahimik pero alerto. Walang takot sa mata. Parang alam nitong hindi siya matatalo. Blue corner, si Mando. Manok, asul na demonyo. Red corner, si Cardo. Manok, Apoy. Nag-ingay ang mga tao. Cardo? Si Cardo? Ay sabog na naman ang sweldo niyan. Ngunit nang magsimula ang laban, nagbago ang ihip ng hangin. Ang asul na demonyo ay kilala bilang isa sa pinakamabilis na panabong sa bayan, subalit sa unang salpukan, bago pa ito makakilos ng buo, umatake na si Apoy, isang malinis na tuka sa tagiliran. Blag! Tumilapo ng asul na manok. 1 segundo. 2. Tahimik ang buong sabungan. Pagkaraan ng 3 segundo, wala na ang asul na manok. Patay. Panalo ang pula! Sigaw ng announcer. Nagkagulo. Lahat ay napaangat sa kanilang kinauupuan. Si Mang Cardo? Hindi makagalaw. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinakalong si Apoy. Lumapit ang announcer kay Cardo. Pare, grabe yung manok mo. San mo nabili? Ibinigay lang sa akin. Mahina niyang tugon. Isali mo yan sa Intertown Derby sa susunod na buwan. Malaki ang premyo, 100,000. Dumagsa ang mga sabungero. Gustong bilhin si Apoy. Bibigyan kita ng 50,000, Cardo. Sa akin mo na yan, isama ko sa derby team ko.
Ngunit maring umiling si Cardo. Hindi siya ipinagbibili. Kaibigan ko siya. Sa unang pagkakataon, si Cardo ay umuwi ng may dalang malaking pera. Wala sa kanyang balikat ang bigat ng pagkatalo. Sa halip siya ay may ngiti. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Aling Rosa. Cardo, ano to? Binuksan niya ang sako, puno ng pera. Nanalo tayo, Nay. Hindi lang basta panalo. Pinadala ng langit ang swerte natin. Tumulo ang luha ni Aling Rosa habang niyayakap ang kanyang asawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, may bigas na sila, may pambili ng gamot, at may pag-asang mabayaran ang utang sa palengke. Ngunit habang gabi na at natutulog si Cardo, isang tinig ang bumalot sa hangin. Gising siya ngunit hindi niya makita ang nagsasalita. Tandaan mo ang usapan natin, Cardo. Gamitin mo lang si Apoy sa kabutihan. Huwag kang magpadala sa tukso. Lumamig ang hangin. Bumigat ang kanyang dibdib. Alam niyang hindi siya dapat magkamali. Lumipas ang ilang araw matapos ang tagumpay sa sabungan. Naging usap-usapan si Mang Cardo, hindi lang sa kanilang baryo, kundi maging sa mga karatig bayan. Ang dating tinutuksong Cardong laging talo ay ngayon ay tinatawag ng Cardong panalo. Kahit saan siya magpunta, sa palengke, sa bukid, sa tindahan, may mga bumabati sa kanya. Cardo, papicture naman dyan sa manok mong ginto. Cardo, sumali ka ulit sa linggo ha? Kakampi kami. Nakangiti lang si Cardo sa mga tao, ngunit sa kanyang puso ay may konting pag-aalinlangan. Hindi siya sanay sa atensyon. Lalong hindi siya sanay sa perang sunod-sunod ang dating. Dahil sa napanalunan niyang 20,000 piso, agad niyang binayaran ang lahat ng utang nila sa tindahan ni Aling Bebang. Cardo, nakakatakot ka ngayon ha? Parang bigla kang sinuwerte. Biro ng tindera habang binibilang ang bayad. Ngunit hindi lang iyon. Binilhan niya si Aling Rosa ng bagong gamit sa bahay, isang maliit na gas stove, bagong palanggana, at kahit second hand ay bumili na rin siya ng portable radio para may musika sa kanilang kubo. Sa unang pagkakataon, nabili nila ang gusto nila hindi dahil sa utang, kundi dahil may pambayad na sila. Salamat, Cardo. Bulong ni Aling Rosa habang tinitingnan ang simpleng bagong kagamitan sa bahay. Dati ay nangangarap lang tayong may lutuan na hindi kahoy. Umupo si Cardo sa silong ng bahay at tiningnan si Apoy na masiglang kumakain ng pinong palay. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo, Apoy, pero ang alam ko ikaw ang swerte ng pamilya natin. Isang hapon habang nag-aalaga si Cardo ng kanyang manok, may isang mamahaling sasakyang tumigil sa tapat ng kanyang kubo. Bumaba rito ang isang lalaking nakasuot ng barong, may mamahaling relo at makintab na sapatos. Magandang hapon po, kayo po ba si Cardo? Tanong ng lalaki. Ako nga, sino po sila? Ako po si Ginoong Raul, may-ari ng sabungan sa kabilang bayan. Narinig ko po ang tungkol sa manok ninyo. Gusto ko sanang bilhin siya. Napatingin si Cardo kay Apoy na noon ay tahimik lang na nakatayo sa kanyang hawla. Pasensya na po, hindi siya ipinagbibili. Mahinahong sagot ni Cardo. 1,000,000, cash. Napatigil si Cardo. 1,000,000? Ngumiti ang lalaki. Oo, bilang sabongero, alam kong walang tatalo sa ganyang manok. Kaya bibilhin ko na. 1,000,000 kapalit ng sisiw mo. Nanuyo ang lalamunan ni Cardo. Naalala niya ang boses ng tikbalang sa kanyang panaginip. Huwag kang magpadala sa tukso. Napapikit siya ng ilang segundo. 1,000,000. Kayang-kaya nilang bumili ng bagong bahay, maayos na lupa, makapagsimula ng negosyo. Ngunit, kapalit nito si Apoy. Ang manok na hindi lang panabong, kundi tila naging kaibigan na rin. Pagdilat niya, mariin siyang umiling. Hindi po siya binebenta, paumanhin Ginoo. Nagbago ang anyo ng mukha ni Raul. Mula sa ngiti ay naging mapanlinlang ang tingin nito. Sayang, akala ko may presyo ang lahat.
Totoo naman, pero hindi lahat binibili ng pera, sagot ni Cardo. Tumalikod si Raul at umalis nang hindi nagpaalam. Naiwan si Cardo na tahimik lang, pinupunasan ng noo habang nanlalamig ang kanyang palad. Kinagabihan, dumating ang kanyang mga kumpare, sina Pare Lito, Pare Andres at Pare Tomas. Bitbit ang alak at pulutan. Cardo, dapat yan, ipinagdiriwang. Nag-inuman sila sa kubo at habang tumatagal ang gabi, napunta ang usapan sa pera. Pare, kung ako sayo, itaya mo na sa Inter-Province Derby sa Tacloban. Malaking pera ang papremyo ron. Baka milyonaryo ka na sa isang laban. Oo nga, pre. At kung manalo ka, baka pwede mo nang ipagbili yung manok mo. Tapos magnegosyo na lang. Tahimik si Cardo. Kahit nakainom, malinaw pa rin ang paalala ng tikbalang sa kanyang isipan. Kapag ginamit mo si Apoy para sa kasakiman, lahat ng yaman mo ay mawawala, maging siya ay maglalaho. Tumayo siya. Pasensya na mga pre, hindi ko yan ilalaban kung hindi para sa pangangailangan. Hindi ako uhaw sa milyon. Gusto ko lang makaraos ng marangal. Tahimik ang tatlong kumpare. Hindi sanay sa ganung sagot si Cardo. Dati kasi, ito ang laging humihingi ng pautang. Ngayon, tila mas matibay pa sa tukso kaysa sa kanila. Sa 10 oras ng gabi, habang payapang natutulog si Cardo, may naramdaman siyang malamig na hangin. Nagising siya at lumabas. Sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niyang muli ang tikbalang, nakatayo sa dilim tulad ng unang gabi. Bakit ka nandito? Cardo, dumating ang tukso at hindi ka bumigay. Kaya bilang gantimpala, 3 beses ka pang magwawagi. Ngunit pagdating ng ika-4 na laban, pumili ka, kayamanan o dangal. Pag-isipan mong mabuti. At sa isang iglap, nawala ang tikbalang sa hangin. Tumindig ang balahibo ni Cardo. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng ika-4 na laban, pero alam niyang darating ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. At kay Apoy. Lumipas ang 2 linggo at gaya ng sinabi ng tikbalang sa panaginip ni Cardo, naganap ang unang sunod na tagumpay. Isinali niya si Apoy sa isang sabungan sa kalapit na bayan ng Atimonan. Doon, muling nagningning ang kanyang panabong. Sa pulang sulok, si Apoy, manok ni Cardo mula sa Baryo Balangay. Tumili si Apoy. Minsan pa'y parang may sigaw itong lumalabas na umaalingaw-ngaw sa buong sabungan. Kaharap nito ang manok ng kilalang sugarol at sabungero sa Atimonan, si Don Silvio, may-ari ng bentahan ng palay at pabrika ng pakain sa manok. Patay na yan, bulong ng isang manonood. Lalabanan ang manok ni Don Silvio? Ngunit tulad ng dati, sa unang pitik pa lang ng laban, umatake si Apoy, eksaktong tuka sa leeg. Hindi pa nakakaalpas ang kalaban, bumagsak na agad ito. Panalo si Apoy. Pag-uwi niya mula Atimonan, may dala na naman siyang malaking pera. Hindi na lang si Aling Rosa ang natuwa, kundi pati ang buong baryo. Nagambagan ng mga kapitbahay upang masimulan ang pagpapaayos ng kalsadang dati putik tuwing umuulan. Cardo, salamat talaga. Ang dami mong natutulungan. Umiling si Cardo. Hindi ako ang dapat pasalamatan. Si Apoy ang tunay na bida. Sa susunod na linggo, 3 laban na. Sa bayan ng Lukban naman. Doon ay mas marami ang tumaya at mas malakas ang mga kalaban. Ngunit muling pinatunayan ni Apoy na hindi siya basta-bastang manok. 6 na laban sa araw na iyon. Lahat ay tinapos ni Apoy sa loob ng 1 minuto. Lahat ng tumaya kay Cardo ay doble, triple ang kita. Ngunit sa gitna ng saya, may mga matang lihim na nagmamasid. Isang gabi habang binibilang ni Cardo ang perang napanalunan, may kumatok sa kanilang kubo. Nang buksan niya, sinalubong siya ng isang pamilyar na mukha. Si Raul, ang lalaking dati nang nag-alok ng 1 milyon kapalit ni Apoy.
Cardo, bati nito. Ngayon ay nakangiti at may dalang bote ng alak. Ano na naman ang pakay mo, Raul? Wala, pare. Hindi ako kaaway. Gusto lang kitang yayain sa bagong grupo ko. May mga sabonghero kaming may malaking laban sa Maynila. Kung isasali mo si Apoy sa team namin, hati tayo sa kita. Libre lahat, biyahe, tulugan, kainan. Basta ang manok mo ang gagamitin namin. Humiling si Cardo. Hindi ako interesado sa Maynila at lalo na hindi ako interesado sa kasosyong hindi ko pinagkakatiwalaan. Napikon si Raul ngunit pilit pa ring ngumiti. Sayang ka, Cardo. Ikaw na sana ang magiging milyonaryo. Pero sige, sa susunod na magkita tayo, sana hindi ka nagsisisi. At tumalikod si Raul na may masamang ngiting iniwan. Dumating ang araw ng ika-4 na laban. Ang pinakamalaki sa ngayon. Ito ang taunang derby ng mga kampeon sa Lucena, kung saan tanging mga panalong manok lamang ang pwedeng sumali. May premyong 250,000 piso at isang motor. Ngunit ilang araw bago ang laban, may kakaibang nangyari. Nagising si Cardo sa sigaw ni Aling Rosa. Cardo, si Apoy, nawawala sa hawla. Dali-daling lumabas si Cardo. Bukas ang hawla. Wala si Apoy. Imposible. Hindi yan basta-bastang nawawala. Bulong niya sa sarili. Pinaghinalaan niya agad si Raul. Kung totoo nga, baka ninakaw na nila si Apoy. Agad siyang nagtungo sa sabungan upang magtanong-tanong. At sa isang sulok ng pamilihan, may batang lumapit sa kanya. Manong Cardo, may nakita po akong itim na sasakyan kagabi na huminto sa tapat ng bahay niyo. May kinuhang kahon na may tunog na tila manok. Nagalit si Cardo. Napaluhod siya sa lupa. Tikbalang. Patawad. Nabigo ako sa pagbabantay. Sa gabing iyon, hindi siya kumain. Hindi rin siya natulog. Nanatili siya sa silong ng bahay. Nag-iisip kung paano mababawi si Apoy. Alam niyang hindi lang ito manok. Ito ay bahagi na ng kanyang buhay. Habang tahimik siyang nananalangin, muling lumamig ang paligid. Mula sa hangin, narinig niya ang tinig ng tikbalang. Cardo, hindi pa huli ang lahat. Subukin mong hanapin si Apoy, ngunit hindi sa pamamagitan ng galit. Sundin mo ang hangin at magtiwala sa landas ng iyong puso. Tumingin si Cardo sa langit. Buong pusong tumayo at nagpaalam kay Aling Rosa. Aalis muna ako, Nay. Hahanapin ko si Apoy. Nagtungo si Cardo sa kagubatan sa direksyong itinuturo ng hangin. Sa kanyang bulsa, dala niya ang piraso ng balahibo ni Apoy na nakuha niya sa lumang hawla. Habang paakyat sa matarik na bahagi ng bundok, napansin niyang tila may liwanag sa di kalayuan. Doon niya nakita ang isang lumang barong-barong. May tunog ng manok mula sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa siwang ng pinto, nakita niya si Apoy, nakakulong sa isang hawlang bakal. Sa tabi nito ay si Raul, abala sa pakikipag-usap sa mga kasamahan. Bukas, dadalhin natin to sa Maynila. Tayo na ang susunod na kampeon. Napapikit si Cardo. Umiiyak sa galit. Ngunit naalala niya ang sinabi ng tikbalang. Huwag sa galit, gumamit ng puso. Luminga siya sa paligid. Nakita niya ang isang sanga ng punong kahoy na tila hugis susi. Dahan-dahan, ginamit niya ito upang buksan ang hawla ni Apoy. Nang makita siya ng manok, tumilaok ito at lumundag sa kanya, parang batang sabik sa yakap ng ama. Nabigla si Raul. Cardo, anong ginagawa mo dito? Isinasauli ko lang ang hindi naman sa inyo. Magnanakaw ka. Hindi ako magnanakaw, Raul. Ikaw ang tunay na magnanakaw. Ng dangal, ng pagkakataon, at ng kaibigan ko. At sa gulat ng lahat, biglang lumiwanag ang paligid. Mula sa itaas ng bundok, bumaba ang isang anyong liwanag, ang tikbalang mismo. Nasa anyong kabayo tao,
ngunit may tila ningning ng diwata. Pinarusahan ang mga mapag-abusong nilalang, bulong ng tikbalang. Biglang nagdilim ang mata ni Raul. Nagsisisigaw ito habang unti-unting nawalan ng malay. Bumalik si Cardo sa kanilang bahay, kalong si Apoy. Ngayon ay mas handa na siya sa ika-4 na laban, na hindi para sa pera, kundi para sa dangal. Isang linggo matapos mabawi si Apoy mula sa kamay ni Raul, muling bumalik ang sigla sa bahay ni Mang Cardo. Si Aling Rosa ay masigla na ring nagluluto ng tinola tuwing umaga, habang si Cardo ay mas lalong naging mapagmatyag kay Apoy. Ngayoy hindi na basta panabong para sa kanya, kundi katuwang at simbolo ng tapat na pakikipaglaban sa buhay. Ngunit habang papalapit ang araw ng derby ng mga kampeyon ng rehiyon, hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang babala ng tikbalang. Pagdating ng ika-4 na laban, pumili ka, kayamanan o dangal. Isang gabi habang nag-iinspeksyon siya sa kulungan ni Apoy, may dumating na isang lalaki. Nakasuot ito ng itim, maputla ang balat at matalas ang tingin. Tumigil ito sa ilalim ng liwanag ng ilawan sa kanto ng bakuran. Ako ang kinatawan ng isang mayamang sabongero sa Luzon. Narinig namin ang tungkol kay Apoy, sabi ng lalaki, mababa at malamig ang boses. Hindi ko siya binebenta, agad na sagot ni Cardo. Hindi namin siya bibilhin, gusto lang naming makipagkasundo. Kung ipapatalo mo siya sa laban sa Sabado, bibigyan ka ng 5 milyong piso. Walang makakaalam. Isang simpleng pagkatalo lang. Tumigil ang mundo ni Cardo. 5 milyon. Isang pagkatalo lang. Hindi niya kailangang gumalaw ni isang daliri. Hayaan lang matalo si Apoy at ang kapalit ay isang kayamanang hindi pa niya nahahawakan kailanman. Ngunit sa gitna ng panunukso ng lalaki, dumapo si Apoy sa kanyang braso. Tahimik. Ang mga mata ay nakatingin sa kanya, tila sinasabi, "Anong klaseng laban ang pipiliin mo, kaibigan?" Huminga siya ng malalim. Hindi ako nagtaya ng dangal sa sabungan. Hindi rin ako bibili ng panalo o pagkatalo. Sabihin mo sa amo mo, hindi ako nabibili. Napangisi ang lalaki. Mabait ka pa ngayon, pero ang kabutihan ay madaling paglaruan ng mundo. Mag-ingat ka, Mang Cardo. At unti-unti itong naglaho sa dilim. Dumating ang Sabado. Buong baryo ang sumama kay Cardo sa Lucena upang suportahan ang laban. Sa kanilang barangay, tila piyesta. Ang mga matatanda ay nag-aalay ng dasal. Ang mga bata ay may placard na may nakasulat na Apoy, Manok ng Bayan. Ngunit sa likod ng saya, alam ni Cardo ang bigat ng kanyang dala. Ito na ang ika-4 na laban. Ito na ang pagsubok ng dangal. Punong-puno ang sabungan. Lahat ng kilalang sabungero sa buong rehiyon ay naroon. May dalang mga manok na galing pa sa iba't ibang lalawigan. Tumutok ang mga kamera ng lokal media at may live streaming pa sa social media. Nang tawagin ang pangalan ni Cardo at ni Apoy, tumagundong ang palakpakan. Sa pulang sulok, si Mang Cardo mula sa balangay at ang kanyang panabong na si Apoy. Paglabas ni Apoy sa entablado, parang may bitbit itong aura na bumalot sa buong sabungan. Kahit ang mga veteranong sabongero ay napanganga. Para siyang di ordinaryong manok, bulong ng isa. Mula naman sa asul na sulok, lumabas ang manok ng isang dayong sabongero na hindi nagpakilala, balot ng itim na sombrero, salamin, at may mga kasamang banyagang tagapag-alaga. Yan yung grupo na gustong bilhin si Apoy, bulong ni Cardo sa sarili. Sigurado ako, sila rin ang gustong patalunin siya. Ang panabong ng dayong sabongero ay tila kahawig ni Apoy. Mapula ang mata, matulis ang tuka, at may kakaibang kirot sa kilos. Halos kapareho ng lakas ni Apoy. Nagsimula ang laban. Sa unang sultada, kapwa umilag ang 2 manok. Ilang segundo ng pagmamasid, at saka nagsimula ang matinding bakbakan.
Tumilapo ng balahibo sa ere. Sumasagitsit ang bawat galaw. Ang mga manonood ay napatayo na sa upuan. Nagpatuloy ang laban ng halos 5 minuto. Walang makapaniwala. Ito ang pinakamatagal na laban na nilabanan ni Apoy. Ngunit sa isang iglap, dumapo ang paa ni Apoy sa likod ng kalaban at sa isang malinis na tuka, B-L-A-A-G, bumagsak ang asul. Tahimik. Tahimik ang buong sabungan. At pagkatapos ng ilang segundo, panalo ang pula! Sumabog ang palakpakan. Umiyak si Aling Rosa sa gilid ng sabungan. Lumapit si Apoy kay Cardo, tumilahok ng malakas at humaplos ang ulo sa balikat ng kanyang kaibigan. Lumapit ang dayong sabungero kay Cardo. Sa kanyang bibig, isang mapait na ngiti. Hindi ka pumayag sa alok namin. Hindi mo pinatalo ang manok mo. Dangal ang pinili mo. Kaya ngayon, kunin mo ang gantimpala mo. Nagulat si Cardo. Gantimpala? Tumawa ang dayuhan. Biglang lumiwanag ang paligid. Napatingala si Cardo. At sa ere, sa ulap, bumaba ang anyo ng tikbalang. Ngunit sa pagkakataong ito, taglay na nito ang isang liwanag na nakasisilaw. Cardo, pinili mong itaguyod ang dangal sa halip ng yaman. Kaya't ikaw ay pinili upang pagkalooban ng parehong bagay. Ibinaba ng tikbalang ang isang mahiwagang bag. Laman nito ang puhunan para sa bagong buhay mo. Simula ngayon, ikaw ay hindi na sabungero ng kapalaran, kundi tagapag-ingat ng tapat na laban. Bumukas ang bag. Punong-puno ito ng ginto, salapi at butil ng palay, sapat upang bumili ng lupa, magpatayo ng negosyo at mamuhay nang hindi na kailangang umasa sa sugal. Hindi na muling sumali si Cardo sa sabungan. Ipinatayo niya ang Apoy Farms, isang organic poultry farm na nagtuturo sa mga kabataan ng tamang pag-aalaga ng manok at aral sa disiplina. Si Apoy ay namahinga na. Ngunit ang kanyang lahi ay nananatiling buhay sa bukid, bilang paalala ng kwento ng isang sabungero na pinili ang dangal kaysa kayamanan. Lumipas ang ilang buwan mula nang huminto si Mang Cardo sa sabungan. Ngayon, siya na ang may-ari ng Apoy Farms, isang malawak na sakahan ng manok, pato at gulay na organiko. Maraming dating sabunghero ang naging empleyado niya. Maging ang mga kabataang dating nalululong sa sugal ay tinuturuan na niya ng disiplina at kabuhayan. Hindi na siya sinusubukang suhulan. Hindi na rin siya binabastos sa sabungan. Sa halip, siya ay tinitingala na bilang haligi ng pagbabago. Isang gabi, habang malakas ang ulan at hangin, biglang tumahol ng sunod-sunod ang mga aso sa paligid ng bukid. Kumidlat, kumulog. Biglang lumamig ang paligid, at sa harap ng pintuan may nakatayo. Isang nilalang na may matangkad na katawan, malalaking mata, at ngiting may bahid ng hiwaga. Ang tikbalang. Cardo. Tinig nitong mababa ngunit may bigat. Handa ka na para sa susunod mong tungkulin. Napakunot ang noo ni Cardo. Anong tungkulin, kaibigan? Ako'y isa sa mga tagapangalaga ng balanse sa mundo. Isa sa mga nilalang na nagmamasid kung paanong ang kasamaan ay patuloy na sumisira sa mga simpleng tao. Lumapit ang tikbalang at sa isang kumpas ng kamay, lumitaw ang isang panaginip sa ere, tila usok na gumuhit sa hangin. Ipinakita nito ang isang baryo sa paanan ng bundok kung saan may mga batang nawawala, mga hayop na nilalapastangan, at isang engkantong masama na nang-uuto ng mga tao gamit ang salapi at kapangyarihan. Ikaw ang pinili para humarap sa kanya, hindi bilang sabunggero, kundi bilang taong may dangal, puso at pananampalataya. Bumunot ang tikbalang ng isang kahon na yari sa kahoy ng balete, may ukit ng sinaunang baybayin. Sa loob nito, anito,
ay ang bagong anyo ng sisiw ng tagumpay, isang lahing hindi mo pa nakita kailanman. Nang buksan ni Cardo ang kahon, tumambad ang itim na sisiw. May balahibong kumikislap na tila may alikabok ng bituin. Huwag kang matakot sa kulay niya. Siya ang anak ni Apoy. At sa kanya, naglalagi ang apoy na hindi nauupo sa gitna ng dilim. Bukas ng gabi, tutungo ka sa baryo ng San Telmo, sa dulo ng kagubatan. May maghihintay sa iyong babae roon, si Aling Teresang Bulag. Siya ang tagapangalaga ng lihim na daan papunta sa kuweba ng masamang engkanto. Sa iyong pakikibaka, ang magiging sandata mo ay hindi suntukan, hindi baril, kundi paninindigan, at ang sisiw na ito na magdadala ng liwanag kung kailan ka nadidiliman ng loob. Kinabukasan, iniwan muna ni Cardo ang sakahan kay Aling Rosa at sa mga katiwala. Sa kanyang baywang, isinabit niya ang kahon ng sisiw at sa kanyang puso, iniukit ang bilin ng tikbalang. Nang dumating siya sa baryo ng San Telmo, tila wala ng tao, tahimik, wala ni isang ilaw. Hanggang sa makarinig siya ng iyak ng matandang babae mula sa isang kubo sa paanan ng burol. "Cardo, ikaw ba yan?" Siya si Aling Teresang Bulag. "Matagal ka naming hinihintay, sapagkat sa likod ng bundok na yan, naghihintay ang nilalang na sumira sa aming baryo. At ang kaluluwang minsang kinuha niya ay sa iyo rin pala may kaugnayan." Napakunot ang noo ni Cardo. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" At sumagot si Aling Teresa, "Ang masamang engkanto na ito ay si Raul." Lumakas ang kabog ng dibdib ni Mang Cardo matapos marinig ang pangalan ni Raul mula kay Aling Teresa. Ang dating kaibigang naging matinding karibal sa sabungan. Ang lalaking minsang sinira ang kanyang pangalan at nagtangkang magnakaw ng kanyang manok panabong noon. "Bakit si Raul?" tanong ni Cardo habang unti-unting lumalalim ang gabi. Habang nakaupo sila sa loob ng maliit na kubo na pinanlalakihan ng lampara ng gas, nagsimulang magkwento si Aling Teresa. "Si Raul. Hindi siya tao ngayon, Cardo. Matapos siyang mamatay sa aksidente sa bangin, hindi tuluyang lumisa ng kanyang kaluluwa. Kinuha siya ng isang masamang espiritu sa loob ng kuweba sa ilalim ng gubat. Isa na siyang engkanto ng dilim. Isang anyo ng taong na puno ng inggit, galit at kasakiman." Nagtagal ang katahimikan. Ang kahon sa baywang ni Cardo ay kumikislap ng kaunti, tila nararamdaman ng panganib. "Hindi lang mga bata ang nawawala rito," dugtong ni Aling Teresa. "Pati kaluluwa ng mga magulang nila, pati hayop, pati pananim. Iisa lang ang sanhi, si Raul, na ngayon ay tagapagsamba sa madilim na diwata ng kagubatan." Habang papalabas si Cardo, may ilang residente ang lumapit. Takot ang mga mata, ngunit may kaunting pag-asa sa kanyang presensya. "Kung ikaw nga ang ipinadala ng nilalang na may kalahating kabayo sa katawan," sabi ng isa, "ikaw lang ang may kakayahang tumapos sa sumpang ito." Naramdaman ni Cardo ang responsibilidad. Hindi na ito tungkol sa sabong o kayamanan. Ito'y laban para sa kaligtasan ng isang bayan. Kinagabihan, pinakita ni Aling Teresa ang daan patungong kuweba. Binigyan siya ng banig na yari sa balat ng ahas, isang ilawan na walang langis, at lubid na hindi napuputol. Mga gamit daw na pwedeng makasagip kung mahulog siya sa bitag ng engkanto. At sa kanyang baywang ang kahon ng sisiw. Pagdating sa gitna ng gubat, may lumitaw na makakapal na usok. Tila may mga mata sa dilim. Ngunit biglang bumukas ang kahon. Ang itim na sisiw ay tumalon at tumayo sa balikat ni Cardo. Kuminang ng malaapoy ang katawan nito. Luminaw ang paligid. Sa wakas, narating ni Cardo ang bunganga ng kuweba. "Raul!" sigaw niya. "Cardo ito! Ipakita mo ang sarili mo." Bumigat ang hangin. May mga alingaw-ngaw ng halakhak. Mula sa loob ng kuweba,
lumabas ang isang nilalang na halos tao ang katawan, ngunit balot ng itim na usok. Pula ang mata. May anyong demonyo, ngunit sa gitna ng mukha. Si Raul. Matagal ko nang alam na darating ka, sabi ng nilalang. At ako rin ang nagpadala ng alok sa iyo dati, na ipagbili ang kaluluwa mo kapalit ng kayamanan. Hindi mo tinanggap, kaya heto ka ngayon. Buhay, pero susunugin kita ng dilim. Hinihagis ni Raul ang isang itim na aninong parang sibat. Tumama ito sa isang puno, nabulok agad. Ngunit agad ding nagliwanag ang sisiw sa balikat ni Cardo. Tumalon ito sa hangin at sa isang kisap naging isang manok panabong. Itim ang balahibo, may apoy sa mga pakpak at tila nagliliyab ang mata. Nagkaroon ng laban sa ere, ang manok ng liwanag laban sa engkanto ng dilim. Habang naglalaban, sinigawan ni Cardo ang dating kaibigan. Raul, di mo kailangang manatili sa dilim. Naaalala mo pa ba ang ama mo? Ang nanay mo? Hindi ka ganito noon. Ngunit walang sagot kundi halakhak. Hanggang sa sinunggaban ng manok si Raul at sa isang sipa sa kanyang dibdib, bumaon siya sa pader ng kuweba. Pumutok ang liwanag mula sa katawan ng manok. Napasigaw si Raul at sa huling sandali, bumalik ang kanyang anyo. Isang payat, humihikbing kaluluwa. Patawad, Cardo. Hindi ko kinaya. Ang galit ko noon. At unti-unting naglaho si Raul. Nang bumalik si Cardo sa San Telmo, muling nagliwanag ang mga bahay. Ang mga batang nawawala, isa-isang nagbalikan. Ang mga tanim, bumalik ang sigla. Ang kalangitan, linaw na linaw. Nilapitan siya ni Aling Teresa. Ang liwanag ng puso mo, anak, ay siyang naging sandata namin laban sa kadiliman. Matapos ang laban sa kuweba ng kadiliman at ang paglaya ng baryo ng San Telmo sa mga mapanlinlang na puwersa, naging bayani si Mang Cardo. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa huling saglit ng gabing iyon, bago tuluyang maglaho ang katawan ni Raul, may narinig siyang pabulong na tinig. Hindi pa rito nagtatapos, Cardo. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Cardo sa ilalim ng punong mangga, malapit sa kanyang palaisdaan, biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito'y isang matunog na katok sa hangin, parang patak ng kabayong tumatakbo sa ulap. Mula sa anino ng mga dahon, lumitaw si Tikyo, ang tikbalang na minsang tumulong sa kanya. Tikyo? Gulat na tanong ni Cardo. Buhay ka pa rin pala. Ngumiti ang nilalang. Ang kanyang anyo ay tulad ng dati. Katawan ng tao, ulo ng kabayo, ngunit may mistikong presensya. Cardo, wika ng tikbalang. Matagal ko nang alam na darating ang araw na lalabanin mo si Raul at nagtagumpay ka. Ngunit may kapalit ang liwanag na iyan. Umupo si Tikyo sa tabi ng magsasaka. Mula sa kanyang baywang ay inilabas niya ang isang mahiwagang singsing na ginto. May ukit ng ulo ng tandang at mata ng buwan. Ito, wika ng tikbalang, ay singsing ng mga bantay ng hangganan. Mga nilalang na hindi tao, hindi rin ganap na engkanto. Kapag suot mo ito, magiging tagapagbantay ka sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng hiwaga. Napaisip si Cardo. Kapalit ng anong bagay iyan, Tikyo? Tahimik ang tikbalang. Ngunit kalaunan ay sumagot. Kapalit ng katahimikan ng iyong personal na buhay. Kapag sinuot mo ito, hindi ka na magiging karaniwang tao. Mawawala ang karaniwang yaman at kapayapaan. Mula ngayon, ikaw ay magiging bantay at laging tatawagin kapag may nilalang na lumalampas sa dapat nitong daanan. Hindi kaagad sumagot si Cardo. Bumalik siya sa kanyang kubo, pinakain ng kanyang mga manok, binilinan ang kanyang mga katulong sa palaisdaan at saka muling bumalik kay Tikyo. Tanggap ko ang alok
Kung ito ang kapalit ng paglaya ng mga bata at ng katahimikan ng San Telmo, ayos lang na hindi ako muling maging simple. Isinuot niya ang singsing. Agad nagbago ang kanyang paligid. Ang hangin ay parang huminto. Ang kanyang paningin ay luminaw. Nakikita na niya ngayon ang mga nilalang sa paligid. Mga diwang dagat, lamang lupa, anino sa gilid ng mga puno, mga mata ng hayop na tila may isipan. Simula ngayon, wika ni Tikyo, ikaw na ang tagapangalaga ng sisiw ng liwanag at tagapagsanggalang ng mga nilalang na naliligaw sa daan. Maglakbay ka sa iba't ibang baryo dahil hindi lang sa San Telmo may kaguluhan. Mula sa kahon, lumabas ang sisiw, ngunit hindi na ito sisiw. Ito'y isa ng ganap na tandang, may balahibong ginto at mata ng apoy. Tumilaok ito ng 3 beses at ang langit ay kumidlat kahit tirik ang araw. Tandaan mo, Cardo, sabi ni Tikyo bago siya tuluyang naglaho, ang kadiliman ay may ugat sa puso ng tao. Hindi lang mga engkanto ang dapat mong bantayan, kundi pati kasakiman ng mga tao mismo. Hindi pa man lumilipas ang 3 araw, isang lalaki mula sa kalapit na bayan ng San Rafael ang dumating sakay ng karitong may sugatang kabayo. Hinanghina siya at nanginginig. Ginoo, anya, ikaw ba si Mang Cardo? Ang sabungerong may mahiwagang manok? Kailangan ka namin. May aswang sa amin. Ngunit kakaiba siya. Nagsusuot ng balat ng tao at pinapatay ang mga sanggol, sabay kinukuha ang anino ng mga ina. Napalunok si Cardo. Hawak niya ang kanyang tandang. Lumingon siya sa direksyon ng San Rafael. Alam niyang ito na ang kanyang bagong misyon. Madaling araw pa lang ay nakasakay na sa kariton si Mang Cardo kasama ang kanyang mahiwagang tandang na si Bulong. Sa bawat kaluskos ng gulong sa graba, lumulutang sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan ni Tikyo. Hindi lang engkanto ang dapat mong bantayan, kundi pati kasakiman ng tao. Pagkarating nila sa San Rafael, ramdam agad ang bigat ng hangin. Tahimik ang mga bahay, parang walang katao-tao. Ang ilan ay nakapako ang bintana, habang ang iba na may mga dahon ng sambong at bawang na nakasabit sa pintuan. Sinalubong siya ng lalaking humingi ng tulong. Si Mang Terso, isang matandang pastol. Dinala siya nito sa isang bahay sa may dulo ng baryo. Sa loob ng bahay ay naroon ang isang ginang na tila bangkay sa kaputla, si Aling Marta. Yakap niya ang kanyang bagong silang na sanggol, ngunit ang hindi may paliwanag ay wala siyang anino. Maging ang sanggol ay tila may malamlam na balat, halos parang sinisipsip ang kulay nito. Napakunotno si Cardo at inilapag si Bulong sa sahig. Ang tandang ay agad nagtaas ng balahibo at naglabas ng mahinang tilaok na parang babala. Nagsimula ito 5 araw na ang nakalipas, sabi ni Mang Terso. Matapos manganak si Marta, isang gabi ay may dumaan daw sa tapat ng bahay. Isang matandang lalaki na may malalaking mata at maitim ang balat. Huminto lang ito sandali, tapos pagkagising nila kinaumagahan, wala na ang anino ni Marta. Sa tulong ng kanyang singsing, nakita ni Cardo ang manipis na bakas ng nilalang na dumanak sa dingding ng bahay. Isang gabunan, isang sinaunang uri ng aswang na hindi kumakain ng laman kundi anino at buhay espiritu. Ayon sa alamat, kapag nawala ang anino ng isang tao, mabubuhay siya, pero parang patay. Wala ng sigla, wala ng tunay na damdamin. Tuluyan siyang magiging sisidlan ng gabunan. At ang mas masaklap, kung hindi may babalik ang anino sa loob ng 7 gabi, mamamatay ang sanggol at magiging bagong sisidlan ng gabunan. Bibigyan ko kayo ng 1 gabi, wika ni Cardo. Pakiusap, huwag lalabas si Marta at huwag papatayin ang ilaw ng inyong mga lampara. Ihanda ninyo ang mga halamang may bisa, bawang, asupre, dahon ng alagaw,
Bumalik si Cardo sa kanyang kariton at binuksan ang baol na ibinigay ng tikbalang. Mula roon ay kinuha niya ang isang telang itim na may gintong sulsi, isang pantakip ng mata na kapag suot ay nakikita ang mundo ng hiwaga kahit sa gabi. At sa dibdib ni Bulong, idinikit niya ang pulseras ng mutyang bato upang mas lumakas ang kapangyarihan ng tandang sa panlaban sa nilalang ng dilim. Pagsapit ng hating gabi, nakapalibot ang mga taga-baryo sa bahay ni Marta. Tahimik, malamig. Ang mga ilaw ng lampara ay tila lumiliwanag at lumalabo. Sa labas, sa gitna ng dilim, may gumagapang sa lupa. Mabagal, halos di marinig, hanggang sa lumitaw sa ilalim ng puno ng santol. Isang matandang lalaki na may mahabang leeg, kulay abo ang balat at ang mata ay puro puti. Ito na ang gabunan. Nakasakay sa anino ng isang pusa, lumapit ito sa bintana. Ngunit hindi ito inaasahang sinalubong ng tilaok ni Bulong. Isang tilaok na parang bulong ng kidlat at hampas ng alon. "Tigtilaok!" Biglang napaurong ang gabunan. Ngunit mabilis itong sumingit sa ilalim ng bahay at gumapang patungo sa sahig, kung saan naroroon ang anino ni Marta na ikinulong niya sa isang palayok na putik. Tumalon si Cardo. Binunot ang kanyang sibat ng kalikasan, isang sandatang gawa sa punong balete at bakal na bato. Itinapat niya ito sa lupa at binigkas ang orasyon ng tikbalang. Sa ngalan ng liwanag ng tandang, bumalik ka sa pinanggalingan. Isang apoy ang sumiklab mula sa lupa. Napaalulong ang gabunan at sinubukang tumakas. Ngunit bago ito makalayo, tumilaok ulit si Bulong at sa liwanag ng kanyang apoy, nasunog ang katawan ng gabunan. Pagkaalis ng gabunan, biglang lumiwanag ang paligid. Tumigil ang hangin at unti-unting lumabas mula sa palayok ang isang itim na usok, anino ni Marta. Tumakbo ito pabalik sa katawan ng ginang at sa unang pagkakataon sa maraming araw, napaluha ito. "Cardo, salamat." Mahina niyang Bulong. Bago umalis, lumapit si Cardo sa sanggol. Hinawakan niya ang maliit na kamay nito at binulungan. "Mabuhay ka sa liwanag. Huwag mong hayaang ang takot ang magdikta ng iyong buhay." Gabi na nang makauwi si Mang Cardo sa kanilang baryo. Sa gitna ng kanyang pagod ay napahiga siya sa damuhan sa likod ng kanyang kubo, kung saan nakaugalian niyang pakainin si Bulong, ang mahiwagang tandang na mula sa tikbalang. Ngunit sa kanyang pagkakaidlip, muling sumulpot ang tinig ni Tikyo sa panaginip. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito kalmado. "Cardo." Nagsisimula ng gumalaw ang pinuno ng gabunan. "Hindi pa tapos ang laban. May kabayaran ang lahat. May kapalit ang kapangyarihang binigay ko sa iyo." Pagdilat niya ng mata, naroon sa harapan niya ang tikbalang. Ngunit mas seryoso ang mukha nito, tila may mabigat na dalahin. "Cardo," sabi ni Tikyo. Nakalaya na ang pinuno ng gabunan. Si Luwalhati, isang nilalang na pinagsama ang kapangyarihan ng engkanto at ang kasamaan ng mga demonyo. Siya ang gumigising sa mga bagong aswang, ang nagpapakain sa kanila ng anino ng sanggol. Tumindig ang tikbalang sa gitna ng liwanag ng buwan. Ang kanyang balak, balutin ng kadiliman ng buong baryo mo at gawing pugad ng gabunan. "Paano ko siya mapipigilan?" tanong ni Cardo, naninikip ang dibdib. "May dalawang paraan," sagot ng tikbalang. "Una, itaya mo ang lahat sa huling sabong. Hamunin mo siya sa harap ng lahat. Kung manalo si Bulong, ikaw ay magiging tagapagligtas ng inyong bayan. Ngunit ano? Kung matalo ka, hindi lang ang kaluluwa mo ang mawawala. Pati ang kaluluwa ng lahat ng taong iniligtas mo ay kakainin din ng gabunan." Ipinatawag ni Cardo ang lahat ng sabongerong kilala niya. Ginawa nila ang sabungan sa gitna ng bundok, sa sagradong lugar kung saan ipinanganak si Bulong.
Dumating ang mga tao mula sa iba't ibang baryo. Bitbit ang kanilang mga manok, mga panangga, mga panata. Ngunit bigla silang napatigil nang lumitaw mula sa ulap si Luwalhati, nakabalot sa itim na balabal, at sa kanyang kamay ay may hawak na isang itim na sisiw na may 3 mata, ang kanyang panabong. "Handa ka na ba, Cardo?" Sigaw ng nilalang. Tumango si Cardo. Nilagay niya sa gitna ng sabungan si Bulong. Muli niyang nilapitan ang tikbalang. "Wala nang bawian, kaibigan," ani Tikyo. "Ibigay mo sa akin ang huling agimat." Mula sa kanyang balikat ay kinuha ni Tikyo ang isang balahibo ng bituin, ang pinakabihirang anting-anting ng lahat, ngunit may kapalit. Ang sinumang gumamit nito ay kailangang ihandog ang isa sa 2 pinakamahal niya, ang kanyang sarili o ang kanyang kaibigan. Napatingin si Cardo kay Bulong, na sa kabila ng tensyon ay tahimik lang, tila nauunawaan na ang magiging kapalaran. Sumabog ang lupa nang magsimula ang sabong. Ang tandang ni Luwalhati ay tumitilamsik ng itim na apoy. Si Bulong ay tila may aurang ginto, at sa bawat hampas ng kanyang tuka ay may ningning na tila liwanag ng araw. 3 ulit silang nagkabanggaan. Bawat sipa ay kasabay ng pagkulog. Ang mga tao ay nananahimik, humahawak ng rosaryo, at ang ilan ay nagdarasal ng malakas. Sa huli, sa ika-4 na salpukan, sinunggaban ni Bulong ang leeg ng kalaban, at winakasan ito sa isang malakas na tilaok na umalingaw-ngaw hanggang langit. Nanalo si Bulong. Tumumba ang sisiw ni Luwalhati at sumabog sa alikabok. Ngunit bago pa man makalapit si Cardo sa kanyang panabong, bigla itong napaluhod. Nararamdaman niya ang init sa dibdib. Ang agimat na balahibo ng bituin ay nagsisimula ng masunog. Tumingin siya sa tikbalang. Alam na niya ang kailangan. Ako ang pipili, ako ang kabayaran. Ngunit biglang tumakbo si Bulong. Tumilaok ito ng malakas, at sa isang iglap, tumalon sa apoy ng agimat. Lumiyab ang buong katawan ni Bulong, at sa gitna ng liwanag ay narinig ni Cardo ang huling tilaok ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil ang hangin. Ang paligid ay unti-unting lumiwanag. Ang mga tao ay nagsigawan sa tuwa at pag-iyak. Si Tikyo ay nakayuko, marahang lumapit kay Cardo. "Ang kaibigan mong tandang, inialay ang sarili para sa lahat, hindi lang dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa tiwala sa iyo." Lumipas ang maraming taon. Naging tahimik ang buhay ni Mang Cardo. Hindi na siya sumasali sa sabong, ngunit sa kanyang likod bahay ay may puntod, napapalibutan ng mga bulaklak at palay. Nakaukit doon ang mga salita. Bulong ang tandang na nagbigay liwanag sa dilim. At gabi-gabi tuwing may buwang bilog, makikita si Cardo na nakaupo sa tabi ng puntod, tahimik lang, pinakikinggan ang hangin. At kung suswertehin ka, makakarinig ka ng tilaok sa di kalayuan. Wakas,